Ayun, magandang umaga mga karyak, no? Dito na naman tayo. Mayroon na naman tayong panooring mga video. Ito ay tungkol sa reaction ni VP Sara sa kanyang pag-file ng para ipagwalang visa yung TRO. Pa-file siya ng restraining order para mapigilan yung kanyang impeachment at saka yung paghahanda naman ng Senado para sa kanyang impeachment. So, marami tayong mapapanood ngayon, mga karyak, no? At simulan muna natin kay VP Sara. At mga karyak, paki-like and subscribe sa channel ko, mga karyak. Ito, sisimulan muna natin kay Sara, mga karyak. Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court to block the impeachment complaint filed against her in Congress. According to the Supreme Court, the petition for certiorari and prohibition with urgent application for a temporary restraining order and writ of preliminary injunction was filed on Tuesday, February 18. This petition is on top of the same petition filed by a group of Mindanao lawyers on the same day. The petition seeks to nullify the fourth impeachment complaint filed by the members of the House of Representatives, citing Article 11 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. The petition further seeks to issue a writ of prohibition to enjoin the Senate of the Philippines from acting on the fourth impeachment complaint due to violation of the 1-year bar under the aforesaid constitutional provision. Duterte's petition came after she was impeached at the House of Representatives level on February 5. Ito mga karyak, no? Bali, ang ano kasi rito, 'di ba, nung unang lumabas yung balita na i-impeach na nga si Sara, kung maalala natin, parang binabaliwala lang ni Sara. Ang salita pa niya diyan hindi siya masyadong apektado dahil ito ay para lang mag-boyfriend na naghiwalay o isang babae na hiniwalayan ng boyfriend. Parang ganun lang para sa kanya, no? So parang hindi siya masyadong apektado nung una niyang salita, ano? Pero ngayon, lumalabas, kita mo, haharangin pala nila. So, ibig sabihin, may bigat sa kanila. Mali, kumbaga, nagsisinungaling yung kanyang unang pahayag. Ito yung totoo na ayaw nilang ma-impeach kasi, kita mo, hinaharang nila. Inaanohan nila ng kaso na ito ay paglabag na dahil ang nauna pangalawang impeachment ay hindi yun ang itinuloy kasi. Ang itinuloy kasi rito na impeachment ay yung sa Congress, yung pang-apat na petition. Yun yung ano ngayon, yun yung kumbaga naihain. Kaya yun yung pinapawalan nila ng visa dahil hindi daw nasunod. Yung una, pangalawa at pangatlong nagreklamo para i-impeach siya. So, ang punto rito, mga kabayan, ay mga karyak, na hindi totoo, na parang boyfriend lang na hiniwalayan yung kanyang pakiramdam nung unang sampa, nung unang lumabas yung balita tungkol sa impeachment. So, ito na yung totoo. Kinakabahan din sila. So, pakinggan naman natin si Escudero, mga karyak, no? Senate President Jesus Escudero says only a court order would compel the Senate to convene into an impeachment court while session is on break. In a press conference on Wednesday, February 19, Escudero repeatedly emphasizes that no trial against Vice President Sara Duterte will be conducted prior to the resumption of Congress's session. But when asked if what could compel the chamber to immediately act on the case, Escudero says, An order of the court.
But then again, if the court orders that, then the Senate would have to would have to meet and decide. Again, dahil minsan yan may sinusunod, minsan may hindi. But if you ask me, we should accord due respect to the decisions of the court. Despite this, Escudero in the same conference repeatedly clarifies that within the bounds of law, it is illegal for the Senate to convene into an impeachment court while there are no ongoing sessions. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Ito, kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach sa VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. The Senate's top leader earlier disclosed that the impeachment trial against Duterte will commence after President Bongbong Marcos's fourth State of the Nation address in July. President Marcos previously said that he would willingly call a special session of the Senate to tackle the impeachment of Duterte if the upper chamber asks for it. O, yun lang mga karyak, no? Narinig na natin yung no, cheese, no? Yung kanyang gagawin. Susunod siya. Kapag inutos na ng korte, wala siyang magawa. Yun nga sinasabi niya na mayroong sinusunod at mayroong hindi sinusunod. So, kailangan niyang sundin yung Korte Suprema. Kapag inutusan na sila na magsimula na, magbigay na ng tawag nito, susulatan na nila si Sara para sagutin. Oh, yun na yung yung sinabi niya na mayroong sinusunod at mayroong hindi. So ngayon, susundin nila yung Korte Suprema at sisimulan na nila. Pero hindi pa siguro ngayon yan. Basta may sinabi na siguro kailangan na andyan pa ang Congress pag magsisimula sila. So yun lang mga kabayan, kay Escudero, no? Mapunta naman tayo doon kay Robin Padilla pala. Pero itong kay Robin Padilla na dinipensahan niya si Pangulong Duterte, yung dating Pangulong Duterte na parang iniligtas niya ang katayuan doon sa pagsalita na mayroong papatayin o may pasasabugin, yung tungkol doon sa kanilang rally sa ng kanilang nanggagalaiti yung Congress dahil sa sinabi niyang papatay tayo ng 15 senador. So, panunurin natin to kay mas maganda yung kanyang reaction si Coach Jarrett. Coach Jarrett, hihiramin ko yung clip mo, video para mapanood. Ito, Coach. Panoorin ko muna. Ano ba? Escudero. Ito, si Coach Jarrett. Ito yung tungkol kay Robin Padilla, no? Pagdepensa niya sa pagkatao ni former President Rodrigo Duterte. IMAC TV, kanina ka pa ang kulit mo eh. Na-transfer ba yung impluwensya kay Bongo? Kahit gaano pa kataas yung approval rating niya. Sige. Google mo. Sabi mo, nag-google ka eh. Pwede naman mag-google. Sige. Na-transfer ba yung impluwensya kay Bongo? Marami bang gustong iboto si Bongo nung siya tumakbo presidente? Sige. Comment mo agad-agad. Tagal. Hindi. Oh. And your point is? Oh. So I just debunked your argument with what? A practical example? Eh, di tapos ang boxing. Tuloy tayo ngayon kay Robin Padilla. So, eto na nga. Kaya ngayon sumasagot ito si Robin Padilla. Dahil nga dito sa kinasasangkutan ni Rodrigo Duterte na kontrobersya.
Ito ngayon. Sabi niya, ako na po ako nagsasabi sa inyo. Rodrigo Duterte is not a violent man. Napakabait po at religious ang taong yan behind the curtain of politics. Yun eh. Yun eh. Yun eh. Mac TV, wag mo akong batuhan ng teorya. Binigyan na kita ng practical na example eh. Huwag mong guluhin itong live stream ha. Huwag mong guluhin itong live stream. As an individual. Eh ang sinasabi ko, yung bang influensya mo na itatransfer mo sa iba. Yun ang kanina ko pa sinasabi na hindi iniintindi. So yun. Anyway, Team Libagan. Mukha nga. Mga Team Libagan niya. Pretentious eh. Basta mga fans ni Magalong, yun, mga tao ni Libayan, mga pretentious, feeling genius. Hindi naman. Mga feeling smart. Ganun sila eh. Anyway, balik tayo sa topic. Ito na nga. Napaka-religious daw at napakabait daw. Oo, ni Rodrigo Duterte. Behind the curtain. Gaano kaya kadalas yung behind the curtain na yan? Gaano kaya kadalas na yun? O yung sinabi niyang yan. At siya pa yung nag-apologize on behalf of Rodrigo Duterte. Paumanhin po sa mga nasaktan, kung may legal liability ay harapin po ito ni Mayor. Pinanganak na handa naman lagi si Digong. May ganun pa talagang build up. Ito si Robin Padilla. Oo, may ganun. May ganun. Siya pa yung nag-apologize no? Para kay Digong. Bakit ikaw ba yung nagsalita? Napasabugin na lang ng Senado. Hindi, di ba? Bakit hindi mo inawat yung boss mo nung panahon na yun na nagsasalita siya ng mga ganyang kabalbalan niya? Katabi Pasok na tayo lahat. Andun na siya sa likod. Tinan niyo. Andun na siya sa likod. Ba't niya inawat? Ba't yung sinabihan, Sir President, senador ako. Di ba? Oo. Senador ako. Mr. President. Senador din ako. Sige tayong konti. Baka madamay ako sa pasabog. Oo, di ba? Ayan siya sa likod, Hindi niya ginawa. Yun na yun. Yun na yun. Problema eh. Pero sige, let's try to break it down. Let's try to break it down, mga kochero, na religious daw itong si Rodrigo Duterte. Kind and religious. Oo. Tingnan natin. Okay, umpisahan natin sa kind. Mga kochero. So, kung kind, bakit meron siyang mga napatay sa war on drugs? Kind ba yan? Alam niyo, mga kutsero, lagi ko po itong binabanggit eh. Lagi po itong binabanggit, mga kutsero, tuwing napag-uusapan na si Rodrigo Duterte ay ganito, ganyan, etc., etc. Siguro sa akin, ito yung may pinakamalakas na impact para sa akin. Oo. Pinakamalakas na impact sa akin yan, audience impact siguro, yung war on drugs. Kasi alam nyo, yung war on drugs, on the surface, mukha siyang okay on the surface kasi nilalabanan mo droga eh. Oo, problema talaga ng bansa yan, kahit sa bansa eh. Problema talaga ang droga. On the surface. Pero kung titingnan mo yung ilaliman yan, yung laman loob niyang war on drugs na yan, kalokohan yan. Napakadumi. Napakabaho. Nakakasulasok. Sulasok ba ang tawag doon? Nakakasuka. Nakakadiri. Yun nangyari sa war on drugs na yan. At mga kotsero, siguro ang pinakamalaking turn off sa akin dyan sa war on drugs. Nung una, pinagtatanggol ko pa yung war on drugs. Pero,
habang tumatagal, ang sinabi ko naman sa inyo, nung pumasok ako sa law school, na-realize ko how much of a BS it is. Isa ko sa isa sa pinakamaduming parte ng war on drugs, maliban sa pagpatay, maliban dun sa bayaran, maliban dun sa etc. Ito mga kareak, no? Siguro naman naintindihan natin sinasabi ni Coach Jarrett na napaka-rumal-dumal yung pangyayari nung kapanahunan ni Duterte sa war on drug. Kasi nga, ang mga pulis noon talagang hindi nangingiming pumatay kahit hindi ka involved at kinursunada ka ng pulis, kahit kagalit mo lang ang pulis o kaya magalit lang sa iyo ang pulis at lumabas ka at nagpangita kayo sa labas. Sigurado guys, sigurado mga kareak, tataniman ka. 'Di ba? Tataniman ka ng droga, tataniman ka ng bala, baril para wala nang kaso. Kasi pagdating kay Duterte, suportado niya eh. Basta't mayroon lang ebidensya ang pulis na may pakita na yan ay may droga, na yan ay may baril, na yan ay lumaban. Para kay Duterte, sapat na yon para suportahan kanya. Bilang isang pulis. Kasi yun ang utos niya sa mga pulis. Palabanin mo. 'Di ba? Kung may droga, patayin mo na. Kung palabanin mo para, 'di ba, ma-execute mo yung pagpatay. So, yun yung hindi ka tanggap-tanggap. Yun yung sinasabi ni Coach Jarrett, ano? Sige, tuloy natin mga ka-react. Ay kung paano binuo yung listahan. Isa ho yan. Isa ho yan. Sa pinaka nakakadiring parte. Kung paano sila gumawa ng listahan dyan. Kasi mga kotsero, di ba sabi ko sa inyo dati, maski si Rodrigo Duterte aminado na hindi siya sigurado sa kanyang drug Kampanya. business. Hindi niya nakuha ng 6 na buwan. Nagsalita kasi si dating Pangulo Duterte na lilinisin niyang mga adik, mga droga sa 6 na buwan. Pero siya na mismo, di ba? Siya na mismo umamin na hindi kaya. Malaki. Malaki ang kulang. Nag-sorry pa nga siya dyan. Wait, di para nakikita. Nag-sorry pa nga siya dyan. Nag-sorry pa siya dyan. Palyado pala yung drug matrix ko. Sorry ha. Sorry. Paano yung mga napatay mo na? Yan na lang yun? Sorry na lang yun? Sorry ha. Kasi kamali kami. Mali pala yung drug matrix namin. Pati yung drug matrix namin pang-opisyal, mali. Sorry ha. Kamali kami. Ayun. Bakit tayong kind eh. Who is So, kinain yata. the right term is the purge of competitors. Yan, agree ako dyan. Oh, yan talaga yun eh. Purge of competitors yan eh. Kasi sila yung nagtatag ng kanilang drug syndicate. Diba? Hello Pulong, hello Mans, Carpio. Diba? Ganun yung kwento dyan eh. Anyway, punta kayo tayo sa religious. Religious daw eh. Sige, religious. Who is this stupid God? Sabi ni Digong. Who is this stupid God? Ano ang video niya? Wait lang, hanapin ko lang. Nilagay ko pa. Ito. Pakinggan natin guys. Ang ginawa niya,
kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Malis was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala, ikaw, maniwala ka? Kaya nga sabi ko, maniwala niyang. No. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the sin? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsak-tsak, walang unang nanay pati tatay mo, wala ka makasali. Tapos ngayon, may original sin ka. Kami ng klase. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Hindi mo po tanggapin. Alam niyo mga kutsero, ako hindi pa po ako abogado. Sure ako dyan. Pero 4 na taon ho ako nag-aral ng theology. Ito muna, no? Bago magsalita si Coach Jared. Siyempre, relihiyon yan. Hindi talaga maunawaan yan kung magkanya-kanya lang ng interpretasyon dun sa mga narinig. Ang tamang may salita lang talaga pagdating na sa mga relihiyon na yan, kapag hindi na alam ang kahulugan, huwag gumawa ng panibagong kahulugan. Ang tamang magbibigay ng kahulugan talaga niyan ay yung mga scholar lang, yung mga nananaliksik kung ano talaga yung lumabas na tamang salita o tamang paniniwala. Malalim ang relihiyon, kaya wala tayong ano dyan. So, pabayaan mo natin mag-react si Coach Jared. Malalim ang relihiyon, hindi tayo pwedeng mag-react dyan ng basta-basta. Dahil kapag ang isang bagay sa isang relihiyon, kapag hindi mo alam at wag na wag nating bigyan ng kahulugan. Magtanong tayo sa scholar. Yun lang akin. Kuya, Sige, tuloy tayo, Coach Jared. sa mga hindi mo nakakalam. Ang bachelor's ko po is theology. I have a bachelor's in theology. Hindi mo pa sa niyayabang. Pero, siguro, dahil meron akong bachelor's in theology, I have some authority to speak about dito sa topic na to. Hindi pa po ako abogado. Darating po ako dyan sa punto na magiging abogado ako. Pero, dito muna tayo sa theology. Ang sinasabi niya, God is stupid because He created perfect beings and then tempted them and put malice in them. Nagkaroon ng malis. Ang ibig sabihin ni Duterte ron, nagkaroon ng malisya ang tao nung napakain na ng prutas. Yun yung sinasabi. Biglang nagkaroon ng malisya. Dati daw, walang malisya ang tao. Walang pakialam. Nakahubotubad siya o si Eva Tadan. Pero nung napakain na, nagkaroon bigla ng malisya na, yun. So tuloy tayo. President o former President Rodrigo Duterte, huwag mo ituro sa amin ang moral mo. Number 1, God did not tempt them. Unless ang Diyos mo ay si Satanas. Kasi ang nag-tempt kay Adam at kay Eve, actually, kay Eve muna. Ang nag-tempt kay Eve ay si Satan. So, kung ang Diyos mo ay si Satanas, di tama ka, Rodrigo Duterte. Tinempt si Eve ni Satanas, that's when sin started. Point number 1.
Point number 2. Agree to the point. Tama po si Rodrigo Duterte na ginawa ang tao according to the image and likeness of God Himself, which makes human beings perfect. Cool. Ayun na mga kareak, no? Tama na yung napanood natin kay Coach Jared. May padagdag tayo mga mga kareak. Mayroon tayong pahabol. Na tungkol naman to kay Gadon. Si Gadon pala, kailangan nating marinig si Gadon. Ito, iba kasi ang ano ni Gadon eh. Iba ang datingan ni Gadon. Kumbaga, ang daming gustong ipa-impeach si Sara. Kay Gadon naman, iba. Iba ang gusto ni Gadon. Ito, mga kareak, no? Panoorin na natin si Atty. Larry Gadon. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Masyado lang sila nag-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. Ayun lang, mga kareak. Gusto ko lang marinig yung salita ni Atty. Larry Gadon. Iba yung kanyang bisyo, no? Pagdating kay VP Sara. Wag na raw wag na i-impeach yan, mag-resign na lang para makatakbo daw sa susunod na halalan. Kasi hindi naman talaga mananalo eh. Yun yung promise ni Gadon na talagang hindi na mananalo yung mga Duterte na at walang tao, walang boboto na. Yun lang yung sa kanya. Sa akin naman, yung tungkol kay VP Sara na biglang umatras na, kumbaga nagpakita na ng takot kasi gusto niya nang harangin eh. So may pinakita na siyang takot. Doon naman kay Robin Padilla na dinidepensa na sinasabi naman ni Coach Jared, no, ang ano lang, tinigil na natin doon sa relihiyon kasi pagdating talaga sa relihiyon, magkaiba talaga eh. Magkaiba talaga paliwanag dyan. Di tayo pwede magtugma dyan. Maliban lang sa mga scholar, yun talagang may karapatan magsalita. So, wag na nating hayaan na natin yung mga relihiyon na yan. Kung ano man yung paniniwala nila, anong paliwanag nila sa kanilang kinatatayuan, no? Mahirap pasukin yan, maliban lang kung talagang kaya mong sagutin ang mga malalalim na tanong dyan. At hindi ka pwedeng, kasi dapat pag mga ganyang usapin, pag sinagot mo, kailangan yung sagot mo hindi kayang baliin at mayroong pinanggagalingang prueba. Yun eh. Kaya mahirap magsalita dyan kung wala kang prebang may lalabas dahil yan ay sacred na usapan. Banal. Kung ano mga kasulatan yan eh. So, yun lang mga karyak. Ano pa ba? Wala na akong pwedeng sabihin, ano? Hanggang dito lang tayo mga karyak. At sa susunod uli, gagawa ulit tayo ng video at magbibigay tayo ng reaksyon. At mga karyak, like and subscribe. Naway pagpalain tayo ng tagapaglikha, no? At lagi tayong nasa malakas na pangangatawan at walang sakit. So hanggang na lang mga karyak. See you next time. Bye-bye.